Nakakunot ang noo ni Zufan. Heaven Sealing Sea, ibig bang sabihin siya lamang sa buong mundo ang makapagliligtas kay Sanzi? Ganoon nga. Ang problema lang, hindi ko alam kung saan siya naroroon, napabuntong hininga si Kunpang. Nagliwanag ang mukha ni Zufan at agad niyang inilabas ang isang sisidlang kalak, halatang kabado. Nakatatandang isa, sinabi niyo na si Heaven Sealing Sea gilang ang makapagliligtas kay Sanzi. Pero sa aking pagbabalik ay nakatagpo ako ng isang bagay mula sa mortal na daigdig, tinatawag itong North Sigil. Lubha itong nakatulong sa kanya. Kilala ba ito ni nakatatanda? North Sigil. Ngayon ko lang narinig yan. Kinuha ni Kunpang ang sisidlan at inamoy ito. Ang sugat ni Sanzi, hindi, ang mismong sugat na iniwan ng digmaan laban sa Heavenly Sovereign, hindi iyon mapagagaling ng kahit anong bagay mula sa mortal na mundo, gaano man ito kakaiba, hindi ba? Bigla siyang napasinghap. Itong amoy na ito. Ano yon, nakatatanda? Tanong ni Zufan na sabik na sabik. Siyempre. Napangisi si Kunpang at umiiling, saka ibinalik ang sisidlan na may kasamang pang-uyam. Anak, anong sabi mo ulit ang pangalan nito? At saan mo nakuha? Naguluhan si Zufan, tinitigan ang sisidlan at marahang nagsalita. Sa aking pagbabalik, may nakatagpo akong tao na ginamit ito upang mailigtas ang buhay ni Sanzi. Tinawag niya itong North Sigil. Sabi niya ay napakahalaga raw nito. Binayaran ko pa ng 20 milyong banal na bato para sa maliit na halagang ito, pero sinabing nakamura pa raw ako Umirat si Kunpang at tiningnan siya na para bang isang batang niloloko. Ano yon, nakatatanda? May problema ba? Tanong ni Zufan na puno ng kuryosidad. Itinuro ni Kunpang ang sisidlan at napangisi. Kayong mga tao, lahat ng kakaibang makita, tinatawag niyo agad na kayamanan. Hindi pa rin maintindihan ni Zufan, kaya nagpatuloy si Kunpeng. Anak, sa mga 9 Serenity Secret Records ng matandang iyon, hindi ba't napakaraming bihirang gamot at lihim na resipe ang nakatala? Kasama ba ito roon? Hindi. Napakamot si Zufan at tila nahihiya. Marahil dahil ito'y mula sa mortal na mundo, kaya't hindi ito alam ni 9 Serenity Sovereign. Katarantaduhan. Napamura si Kunpang. Noong unang panahon, wala pang mortal na daigdig. Siguradong alam iyon ng 9 Serenities, ngunit hindi niya nakita na karapat-dapat pang isulat. Ha? Ibig sabihin, ito ay basura ni Heaven Sealing Sea. Tumawa ng malakas si Kunpang, nakataas ang kilay. Napatigil si Zufan at nabulol. Ang ibig niyong sabihin itong bagay na ito, Ngayon mo na ba naintindihan? Ang mga tira-tirang inilalabas ng isang banal na hayop ay nagmumukhang kayamanan sa mata ng mga ordinaryo, ngunit para sa isang sovereign, isa lang itong walang kwentang basura. Kung ikaw kaya, lalapit ka ba at hihingi ng dumi ng isang dalubhasa, para lang sa tinatawag mong pag-aaral? Ha ha ha! Tumatawa ng malakas si Kunpang. Mga mortal lang ang mag-iisip na ito ay napakahalaga. Alam ng 9 Serenities ang gamit nito, ngunit hindi na niya itinala, baka pagtawanan pa siya ng lahat. Nanigas ang mukha ni Zufan, nanginginig ang kanyang bibig habang nauunawaan ang maruming katotohanang inilatag sa harap niya. Kaya pala nakatulong sa paggaling ni Sanzi dahil mula pala talaga yon kay Heaven Sealing Sea. Kahit pa mula sa kabilang dulo, taglay pa rin nito ang kapangyarihan. Tama ka. At higit pa, kumislap ang mga mata ni Kunpeng, may lihim na kahulugan. Nasundan agad ito ni Zufan. Ibig sabihin nasa karagatan ng hilagang lupain si Heaven Sealing Sea. Dadalhin ko na agad si Sanzi roon. Karga-karga niya ang bata at akmang aalis na, ngunit. Hintay! Napahinto siya nang pigilan siya ni Kunpang. Malalim ang hiningang binitawan ng matanda. Napakalayo ng hilagang lupain mula rito, at higit pa ang panahon na gugugulin sa paghahanap sa bakas ng matandang iyon sa karagatan. Bawat sandali, unti-unting nanghihina si Sanzi. Bawat araw na lumilipas, mas lumalapit siya sa panganib. Ang ibig niyong sabihin, nakatatanda Sa isang iglap, kumislap ang palad ni Kunpang ng bughaw na apoy. Ipinasok niya ito sa katawan ni Sanzi, pinadaan sa mga acupoint bago dahan-dahang inilapat sa noo ng bata. Pumasok ang asul na apoy sa katawan ni Sanzi, nag-iwan ng banayad na liwanag na tila kalasag na bumabalot at nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa. Nakahinga ng maluwag si Kunpang, saka binawi ang kamay. Hindi ko kayang abutin ang antas ng selyo ng matandang iyon, ngunit ito'y walang anuman para sa akin. Ang apoy ang pinagmumulan ng buhay,
kaya ginamit ko ang Chaos Flame upang gumawa ng pansamantalang selyo at mapanatiling nakadikit ang kanyang kaluluwa sa katawan. Hindi nito ganap na maipapanumbalik ang Killing Shield, ngunit hindi na rin lalala ang kanyang kalagayan. Ngayon, puntahan mo ang matandang dragon upang gamitin naman ang Decimating Golden Flame para mapanatili ang kanyang laman. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng sapat na panahon upang mahanap si Siggy. Hindi ba niyo kayang tuluyan ng iselyo ito, nakatatanda? Hindi. Ang aking asul na kaluluwa ay para sa kaluluwa, habang ang sa dragon ay para sa laman. Dalawang magkasalungat na enerhiya ang nagbabanggaan dito, magagawa lang namin ang aming makakaya. Ako'y nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa, at ang dragon naman sa kanyang katawan. Iyon lang ang kaya naming gawin. Tumango si Zufan at niyakap si Sanzi, ngunit muli siyang pinigilan ni Kunpang. Ngumisi ang matanda. Wala nang agarang panganib ang bata. Kaya bago ka magmadali, gusto ko munang malaman 2 taon na mula nang huli kang bumisita sa aking kabundukan ng mga halimaw. May naging progreso ka ba? 3 sa 8 World Wine Tunnels ang nasilyuhan ko na, sagot ni Zufan ng diretsyo. Tumango si Kunpeng. Mabilis yan. Pero hindi iyon ang tunay na pagsubok. Madaling matagpuan at iguhit ang mga array, ngunit ang pagsupil sa pagbalikwas ng mga ito ang tunay na mahirap. Mag-isa, abutin ka ng mga panahon bago matapos. Ang gawaing ito ay para sa buong mundo. May plano ka ba? Huwag kang mag-alala. Nakahanap ako ng katuwang. Dahil sa kanilang impluensya at koneksyon, hindi magtatagal bago matapos. Nagningning ang mga mata ni Zufan at isinalaysay ang tungkol sa Serene Shores Trading. Napahalakhak si Kunpang. 3 araw pa lang, nagawa mong mapasunod sila kahit isinakripisyo ang kanilang buhay. Malaking panalo iyon, bata. Ngunit malamig ang sagot ni Zufan. Hindi ako ang sumira sa kanila. Sila mismo. Ako lang ang nagpadali ng kanilang pagbagsak. Napatingala siya sa langit at mariing nagsalita, sa mundong ito, laging may daan upang mabuhay. Ngunit maraming tao, sila mismo ang naghuhukay ng sarili nilang libingan. Tumango si Kunpang at mumiti. Zufan, nagbago ka sa loob ng 2 taon. Unti-unti mong naaabot ang pananaw ng isang sovereign. Sovereign, napakunot no si Zufan. Ganoon nga. Tumingin si Kunpang sa malayo, ang tinig ay puno ng lalim. Para sa karamihan, ang sovereign stage ay sukdulang kapangyarihan. Ngunit ang hindi nila nakikita ay ang puso ng isang sovereign, ang kakayahang maunawaan ang kalikasan ng mundo at ang likas nitong daloy. Ang tunay na sovereign ay yaong nakatutong sa hinaharap at nakaunawa sa kapalaran, kaya niyang hawakan ang kapalaran ng mundo sa kanyang mga palad. Ikaw, kahit wala ka pa sa kanilang antas ng lakas, ay nakapagsimulang lumakad sa kanilang landas. Alam mo kung kailan kikilos at kailan mananatiling nakatingin lamang, hinahayaan ang mundo ang magpadyak ng sarili nitong ritmo. Katulad ng nangyari sa Serene Shores Trading, nakita mo na patungo sila sa kapahamakan. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng sobra, sapat na ang pagsabay sa agos upang ikaw ay makinabang. Ang ganyan iyon ang daan ng isang sovereign. Napatigil si Zufan, nag-isip ng malalim. Hindi ko naman ito pinagplanuhan ng husto. Alam ko lang na sa pagbato ko ng Demon Spirit Stones sa kanilang kumpanya, sigurado ang gulo. Ang pagbagsak nila ay oras na lang ang hinihintay. At ang ikalawang batang Panginoon, tiyak na sasama siya sa akin, at ang kumpanya ay magiging akin. Kailangan ko lang maghintay. Puso ng isang sovereign, nakikita ang hinaharap at nauunawaan ang kapalaran, bulong ni Kunpang na may ngiti. Tama ang kutob ko noong ipinasaliksik ko sa iyo ang mga labi ng Heavenly Sovereign. Alam kong ito ang magiging landas mo. Hahaha, hindi ako nagkamali. Sa tulong mo, matatapos na ang lahat. Tinapik niya ang balikat ng binata. Ngayon, isama mo na si Sanzi. Ipapasama ko si Three-Headed Crow upang samahan ka hanggang matagpuan mo si Siggy. Nagulat si Zufan. Hindi ba't mahalagang katuwang siya? Ibibigay niyo sa akin. Nagpakawala ng misteryosong ngiti si Kunpang. Oo, mahalaga siya. Pero higit na kailangan mo siya kaysa sa akin. At saka, kapag nakilala mo na ang matandang iyon, baka isipin mong hindi rin naman ganoon kahalaga ang katuwang na yan, hahaha. Boom! Sa pinakaloob na bahagi ng kabiserang imperial ng Sword Star Empire, sa pinakamataas na bundok, nakatindig ang isang maringal na palasyo.
Gayunman, natatabunan ang karangyaan nito ng walang humpay na bagyo sa itaas at ng patuloy na pagbagsak ng makakapal na kidlat na animoy gustong gumuho ang buong kalangitan. Bawat hampas ng lintik ay may lakas na makapupuksa ng lahat. Ngunit walang anumang nawasak. Ang mismong palasyo ay tila isang dambuhalang kalasag, anumang kidlat na tumama, maging sa paligid o sa mismong gusali, ay kusang sinisipsip at nawawala ng walang iniwang bakas. Kahit isang talim ng damo ay hindi nadarang. Gayunman, mula sa mga bulaklak hanggang sa mga puno, lahat ay may marahang dagundong at pagkaluskos na puno ng kuryente, parang buhay na nagliliyab sa elektrisidad. Sa pinakamataas na tor ng palasyo, sa lugar na palaging binabalot ng kidlat, nakaukit ang 3 ginintuang titik, matutulis at nakabibighani. Thunder Pavilion. Kalalabas lang ni Invincible Sword mula sa kanyang pagsasarat pagsasanay, ipinatawag niya ang 9 na hari ng espada. Pero anong ginawa niya pagkatapos? Pumunta siya rito sa Thunder Pavilion para lang hasain ang kanyang espada. Ano ba talagang iniisip ng matandang iyon? Sa labas ng pavilion, nakahilera ang mga bantay na parang bakal na estatwa. Bawat isa'y alagad na nasa tugatog ng antas Genesis, at higit na kahanga-hanga, mahigit 100 ang kanilang bilang. Nagmumura sa pagkainip si Shangguan Fion, naglalakad-lakad sa tapat ng pavilion. Kung hindi lang dahil may mahalagang ipinag-uutos ang matandang iyon, kanina pa ako umalis. Hindi tulad nitong mga bantay na may oras pang tumayo ng matigas na parang poste. Natawa si Dan Qingshen na nakatayo sa tabi niya. Kapatid na Fion, maghinay-hinay ka sa iyong dila. Baka may makarinig at magsumbong. Gusto mo ba talagang muling harapin ang Sword Patriarch sa isang laban? Kapag nangyari yon, sino ang sisisihin mo, hahahan? Ano ngayon? Natalo na nga ako, hindi ba? Napangiwi si Fion at napabuntong hininga. Bagaman nagmumurang mukha, halata namang natamaan ang kanyang loob. Napailing si Dan Qingshen, natatawa. Ngunit bigla siyang natigilan, kumakampay ang kanyang ilong na parabang sinusundan ang isang nakalalasing na halimuyak. Yinde isang banayad na Harmony Hollow, pinapahinog ng 3,200 taon. Tunay na mahusay na alak. Hahaha. Alam ko na't walang ibang makakakilala nito mula sa malayo kundi si Kapatid Dan. Isang matandang lalaki na may puting balbas at halos kalbong ulo ang biglang lumitaw sa harap nila, hawak ang isang botelyang nagpapakawala ng matapang na amoy ng alak. Winesword Immortal. Ang tagal na nating hindi nagkita, masayang bati ni Dan Qingshen. Saan ka na naman nakalibot para makahanap ng ganyang alak? Pahingi naman ng isang bote. Hehehe, paano ko malilimutan ang kaibigan kong si Kapatid Dan? Pero pasensya na, sa pagkakataong ito, wala akong dala para sayo. Bakit? Sayo lang lahat, biro ni Dan Qingshen. Umiling ang Winesword Immortal at mumisi, hindi sa ganoon. Pero napakabihira ng alak na ito, ni ako'y halos kulang pa para sa sarili. Paano ko pa maibabahagi? Humph, lagi mo na lang sinasabi yan. Kahit ibigay pa sayo ang lahat ng alak sa mundo, hindi ka pa rin makokontento, pang-aasar ni Shangguan Fion. Tahimik lang nang umiti si Dan Qingshen, ngunit tila nag-alala ang Winesword Immortal. Fion, huwag mong gawing masama ang imahe ko. Totoong manginom ako, ngunit sa pagkakaibigan namin ni Kapatid Dan, kahit ang buong mundo ng alak ang mapasakamay ko, hindi ko naman sigurado na hindi ko siya bibigyan, hindi ba? Napairap si Fion. Ang lasinggong ito, kahit may bariles, tikim lang ang ibibigay. Ngumisi si Dan Qingshen. Matanda, kahit na hindi ka magbigay, dapat man lang may paggalang ka. Isa lang bang bote ang halaga ko sayo? Aba, hindi naman ganoon, Kapatid Dan. Natatakot lang akong seryosohin mo't hihingin talaga sa akin. Ang totoo, ito lang ang natitira kong bote ng Harmony Hollow at ito ang pinakamapanganib na alak na nakuha ko, pinaghirapan kong husto. Mapanganib na Harmony Hollow. Galing pa sa timog. Napatili si Dan Qingshen, nagpunta ka kay Murong Li para sa alak. Kaya pala napakatingkad ng amoy. Kilala ang Murong clan sa maiinit na alak dahil sa kanilang maalinsangang klima. Pero sumingit si Shangguan Fion na may pabalat bungang pagbabanta. Kung malaman ni Baili Jingwei na nakikipagkalakalan ka pa sa kaaway para lang sa alak, yari ka. Nataranta ang Winesword Immortal at sinenyasan silang manahimik. Baka marinig pa ako ng matandang iyon at ikulong ako. Mga tunay na kaibigan kayo, kaya sana huwag niyo akong ipahamak.
Paghasya natin, kalahati sa iyo, kalahati sa amin, sabay na wika ni Fion at Shen habang umaabot sa bote. Napangiwi si Winesword Immortal, mahigpit na yakap ang bote na tila ito ang huling yaman niya. Hindi niyo ba kayang humiling ng iba? Ito lang ang natira ko. Sadyang malupit kayo. Hehehe, ganoon nga kami, tugon ng dalawa, nagtataas baba ang kilay. Parang biktima, niyakap ng Winesword Immortal ang bote. Ngunit biglang narinig ang alon ng mga kwerdas ng gukin, kasunod ang isang malamlam ngunit ng uuyam na tinig. Mga hari ng espada, huwag naman niyong pahirapan ang matanda. Isinugal niya ang buhay niya sa timog para rito. Bakit tayo magtutunggali sa isa't isa kung dapat tayong magkaisa laban sa isang kaaway? Maliit na isipin. Napalingon silang lahat at nakita sa lilim ng isang haligi ang isang maringal na lalaki, nakaupot tumutugtog ng gukin, nakangiting ng uyam. Zithersword King, Liu Mubay. Dumating ka rin pala. Nagliwanag ang mukha ng Winesword Immortal, agad lumapit sa kanya. Salamat at iniligtas mo ako mula sa mga gahaman. Pinakaayaw ko sa lahat ay iyong mga umaabuso sa sitwasyon ng iba. Ngumiti si Liu Mubay, patuloy sa pagtugtog. Tinatawag mo ba yung pang-aabuso? Isa lang namang biro, tulad ng biro ko ngayon sa kanila, hahaha. Nag-angat ng kilay si Fion. Maliwanag na ang sinabi mo na kami mga tagalabas. Ano yan, sinusubukan mong pag-awayin kami ng mga baili? Tumigil ang kwerdas ng gukin at matalim ang tingin ni Liu Mubay. Hindi ako nagpapasimula ng gulo, nagsasabi lang ako ng totoo. Sa 9 na hari ng espada, 5 ay galing sa angkang baili. Tayo lang ang 4 na wala. Sa oras na magkaroon ng gantimpala o merito, inaakala ba niyo'y patas ang hati? Hahaha, pantay nga raw ang pagtingin ng punong ministro, pero malinaw ang pagkakaiba natin. Sila'y iisa. Tayo'y kanya-kanya. Bigat ang bumalot sa kanilang mga mukha. Alam nilang lahat ang katotohanan iyon. At noon, isang dagundong ang sumabog. Hahaha. Liu Mubay, binabalak mo bang sirain ang tiwala ng 9 na hari? Isang dambuhalang lalaki ang lumitaw, ang mga matay kumikislap na parang kidlat, ang presensya'y umaalog sa paligid. Thundersword King, Bailey Yuli. Kung sa tingin mo'y may saysay ang mga salita mo, nagkakamali ka, mariing wika ni Yuli. Sa buong mundo, ang aming angkan lamang ang may huling pasya. Kayo'y aming mga tauhan lamang, mas mahusay na mga bantay. Kaya kahit may tunggalian, kayo pa rin ang uurong. Hindi ba? Nagdilim ang mukha ng lahat. Nagtaas ng kilay si Winesword Immortal, galit na galit. Kung may alak na nais ko, at gusto rin ng baili, kanino ito mapupunta? Sa naghahari, dumagundong si Yuli. Pero alak ang buhay ko. Kung ganoon, mas mabuting alisin mo ang buhay mo, Winesword Immortal. Anong sinabi mo? Bam! Sumabog ang kanyang lakas at hinarap niya si Bailey Yuli, nagngangalit. Ngunit bago pa tuluyang sumabog ang laban, 2 pang aura ang biglang pumutok, pinipilit si Yuli na umatras. Kasabay nito, 4 pang anino ang bumagsak mula sa langit. Sa harap ng Thunder Pavilion, sa gitna ng kumukulob na kalangitan, nagtipon ang 9 na hari ng espada. Grumble! Parang guguho ang langit at babagsak sa kanilang mga ulo nang magsama-sama ang 5 Sword Kings. Ang pinagsamang presensya nila'y umabot sa antas na halos tulad ng isang Diyos, pinilit si Winesword Immortal na umatras ng 3 hakbang habang napapangiwi sa bigat ng enerhiya. Agad namang ibinukas ni Dan King Shen ang sariling aura upang tulungan siya. Bilang mga banyaga sa loob ng Sword Star Empire, mga estrangherong kinakailangang magsumikap upang makuha ang tiwala ng nasabing imperyo, wala silang ibang pagpipilian kundi magkapit-bisig. Sapagkat kung hindi sila magtutulungan, mawawalan sila ng karapatang manindigan. Bam! Nang sumali pa ang 2 sa tabi, naging 4 laban sa 5 ang labanan. Sa tindi ng paghaharap, parehong panig ay walang umatras. Subalit ang bugso ng kanilang kapangyarihan ay nakayanig sa buong Thunder Pavilion, pati na sa bundok na kinatatayuan nito. Ang mga kawal na dating kalmadot parang bato, ngayon nanginginig, namumutla, at takot na takot. Bagamat lahat sila'y nasa tugatog ng Genesis stage, malinaw na ang 9 na Sword Kings ay higit na nakakataas. Wala silang magawa kundi tumabi, ramdam ang kanilang kaliitan sa harap ng 9 na halimaw na nagbabanggaan. Matigas ang mga mukha ng bawat isa, walang bumibitaw. Mahigit 100 kawal ang nakasaksi, nanginginig sa pangambang baka madamay sa kamatayan. Patuloy ang pagyanig ng bundok,
kasabay ng kulog at kidlat na dumadagundong sa kalangitan, tila ba anumang sandali iguguho ang lahat. At nagpatuloy iyon ng halos 1 oras. Bagamat sinasabing pantay ang 9 na Sword Kings, malinaw na lamang ang 5 mula sa angkang Baili. Ang 4 na banyagay nagsimulang mapagod sa walang katapusang sukatan ng kapangyarihan. Sa harap ng kanilang hirap, isang malamlam na tawa ang sumingit. 4 lamang kayo, at nangangahas pa kayong hamunin kaming 5. Huli na para umatras. Si Bailey Yu iyon. Masyado kang nagmamayabang dahil lamang sa isa ang abante nyo. Kung may dangal ka, lumaban ka sa akin ng isa laban sa isa, hamon ni Winesword Immortal. Itinaas ng magandang babae ang dila at ng asar. Bulok na matanda, sayangin ko pa ba ang oras ko sayo? Humph! Babae raw. Hindi ba mas bagay sa iyo ang tawaging matandang Bruhilda? Singit ni Shangguan Fion na kumikislap ang mga mata sa pang-aasar. Kung tutuusin, si Patriarch Baili Yutian ay kasing tanda mo, mga 10,000 taon na, at pareho kayong henerasyong Yu. At may gana ka pang tawagin ang sarili mong dalaga. Mas akma sa iyo ang tawaging matandang aswang. At sa sobrang tapang mong parang malandi, walang lalaki ang gugusto sa iyo. Matalim ang singkit na tingin ni Baili Yu bago siya sumigaw na parang banshee. Sinong nagsasabing lahat ng Yu ay isang henerasyon? Ang pangalang iyon ay iginagawad sa mga kasapi ng Baili na umabot sa antas ng Sword King, isang simbolo na ang aming kapangyarihan ay galing sa langit mismo. Kumislap ng malamig na liwanag ang kanyang mga daliri habang isang umuugong na pilak na enerhiya ng espada ang dumiretso kay Shangguan Fion. Akala mo ba'y katatakutan kita, bruha? Singhan ni Fion, hinugot ang kanyang soaring sword art gamit lamang ang 2 daliri. Boom! Yumugyog ang bundok, gumulong pababa ang mga bato, at tila ba malapit nang pumutok ang mismong hangin. Nataranta ang mga kawal at napakunot ang noo ng iba pang Sword Kings. Sa simula, pawang pagpapakita lamang ng presensya ang kanilang laban, isang pagpapakitang gilas. Ngunit ngayong may nagpakawala na ng tunay na atake, ang kapangyarihan ng 9 na Sword Kings ay kayang magdulot ng lubos na kapahamakan, maaari pang parehong mamatay ang nagbanggaan. Ito mismo ang dahilan kung bakit mariing ipinagbawal ng Patriarch at ng punong ministro ang paglalaban sa kanilang hanay. Hush! Muling bumulusok ang alon ng enerhiya ni Baili Yu sabay mura. Hayop ka, Shangguan Fion! Didilaan ko ang balat mo hanggang sa mabakbak. Subukan mo, ganting sigaw ni Fion habang muling pinakawalan ang kanyang soaring sword art. Ngunit bago pa sumalpok ang 2 enerhiya, isang dagundong na tinig ang yumanig sa langit. Tama na. Mangangahas ba kayong magbanggaan sa harap ng Thunder Pavilion, sa mismong harap ng Patriarch? Agad na napatigil ang lahat ng dumating ang 2 lalaki. Yumukod ang 9 na Sword Kings. Pagbati, mahal na emperador. Pagbati, punong ministro. Kasama ng batang si Baili Jingwei ang isang matipunong lalaking may matalim na kilay at malaagilang presensya, ang mismong emperador ng Sword Star Empire. Nasa kanyang likuran ang 10 kabataang mandirigma, pinangungunahan ng isang binatang hindi akalain na lagpas 20 anyos lamang, ngunit may lakas na kauri ng Genesis Stage. Ang 9 na kasama niya ay pawang nasa ika-5 antas ng Soul Harmony Stage, lahat malalakas at may potensyal. Napakagatlabi sina Shangguan Fion at ang kanyang mga kasama. Hindi maitatanggi punang mga talento ang angkang Baili. Kaya silang tawaging pinakamakapangyarihang angkan sa lahat. Ang prinsipe mismo ay nasa Genesis Stage na, nakatakdang sumunod bilang Sword King. Ang iba pang 9, malaki rin ang tsansang maabot iyon. Kung gayon, sa 9 na Sword Kings na yon, 5 ay mula na sa angkan ng Baili. At tiyak na madadagdagan pa. Habang lumalakas ang kanilang angkan, lalo namang nagiging alanganin ang hinaharap ng mga banyagang Sword Kings, maaari pang mapatalsik sa kanilang pwesto. Subalit wala silang magawa. Ang Baili clan ay itinayo sa prinsipyo ng malakas ang nagtatagumpay. Si Invincible Sword Baili Yutian ang nagtatag ng kapangyarihan, hinubog ang bawat henerasyon, at sinumang pumalpak ay ipinatapon sa hangganan. Tanging ang matatag ang may karapatang mamuno. Kaya't hindi kapanganakan ang batayan ng kapangyarihan kundi kakayahan. Ang mga tulad ni Baili Jingwei at Baili Jingshi, mahina sa lakas ngunit bihasa sa talino, ay binigyan lamang ng pwesto dahil sa biyaya ng Patriarch. At dahil doon, higit pang umunlad ang imperyo. Ngunit sa ibang lupain, ang ganitong sistema ay magdudulot lamang ng kaguluhan.
Sa Sword Star Empire lamang ito naging posible sapagkat walang sinuman sa buong mundo ang makakatalo o makakahamon kay Bai Liuqian. Malamig na wika ni Bai Jingwei. Ipaliwanag niyo sa akin kung ano ang nangyayari rito o ipapaabot ko ito sa Patriarch mismo. Punong Ministro, ininsulto niya ako, singhal ni Bai Liuyu, itinuro si Shangguan Fion. Tumawa ng mapait si Fion. Lagi inyong sinasabi na walang pinapanigan ang siyam na Sword Kings, ngunit itong 5 mula sa Baili ay tinitingnan kaming mga banyaga na parang wala. Ganon ba? Malamig na tumingin si Jingwei sa 5. Huwag ninyong kalimutan, ang Patriarch mismo ang nag-anyaya sa kanila upang maging Sword Kings. Hindi ko saklaw ang mga usapin sa pagitan nyo, ngunit anong palagay nyo ang sasabihin niya kapag isinumbong ko ito? Nanlamig ang 5 Sword Kings, napayuko si Bai Liuyu. Punong Ministro, ako'y naging labis na bastos. Hinihiling kong huwag. Huwag ano? Isang malutong na tinig ang umalingaw-ngaw na parang kulob, yumanig sa lahat ng kaluluwa. Dumating na ang Patriarch ng Sword Star Empire, ang pinakamakapangyarihan sa 5 lupain. Invincible Sword Bai Liuqian. Kasabay ng pagyanig ng lupa at ng hangin dahil sa rumaragasang kapangyarihan, lumitaw sa harapan nila ang isang matandang pandak na lalaki na may mahaba at puting balbas. Ang kanyang mga mata ay kulay ambar, ang buhok kasimputi ng nyebe, at ang mga kulubot sa mukha'y wari inukit ng panahon. Subalit ang higit na nagbigay ng kilabot sa lahat, maging sa siyam na hari ng espada, ay ang matalim na titig na naglalagablab ng kulog at kidlat na kulay lila. Sa isang iglap, nayanig ang kanilang mga puso, pinagpawisan ang kanilang mga palad, at napaurong sila sa bigat ng kanyang tingin. Bam! Isang kidlat na kulay lila ang biglang kumislap, at kasabay nito'y lumitaw ang isang mahabang espada, ang talim nito'y malamig at nakamamatay, wari ang mismong kamay ng kamatayan. Ang banal na sandata ng sentral na lupain, ang Sundering Sword. Nang makita ito, nanginig ang mga puso ng lahat at sabay-sabay silang yumukod ng malalim. Pagbati, Patriarka. Binabati namin kayo sa inyong paglabas mula sa pagsasara. Alam ko na kung ano ang nangyari dito mula pa sa loob ng Thunder Pavilion. Hindi ko na ito babanggitin pa, ngunit ayaw kong muling mangyari ang ganitong bagay. Malinaw ba? Malamig ang tinig ni Bai Liuqian, at tila walang anumang bagay ang may halaga sa kanyang mga mata. Subalit ang ilang salitang iyon ay may bigat na parang kautusan ng isang Diyos na walang sinuman ang makakalaban. Sinumang susuway ay wari pumipirma na rin ng sarili nilang hatol kamatayan. Muling yumukod ang siyam na hari ng espada. Si Bai Liuqian pangay na payuko ng higit habang ang pawis ay dumaloy sa kanyang noo. Ngunit si Shangguan Fion ay napangisi sa kanilang anyo habang kumikislap ang mga mata at nakangisi naman si Zither Sword King. Muling nagsalita si Bai Liuqian, malamig pa rin ang tinig, hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi para rin sa lahat ng banyagang hari ng espada. Ingatan inyo ang inyong mga sarili bago pa ninyo maapakan ang linya ng isa't isa. Lalo na. Matalim niyang ibinaling ang tingin kay Liu Mubai. Nanginig ito, pinawisan ng malapot, at agad na yumukod kasama ang iba pang 3 panauhing hari ng espada. Igagalang po namin ang kagustuhan ng Patriarka. Mabuti, basta't malinaw sa inyo. Mataas at malamig ang anyo ni Bai Liuqian, wari isang hukom na humahatol sa lahat. Pagkaraan, tumingin siya kay Bai Jingwei at Bai Jingshi. Emperador, punong ministro, bakit kayo nahuli? Yumukod si Bai Jingshi at magalang na nagsalita, Patriarka, nitong mga araw, kinuha ng punong ministro ang pamumuno sa Serene Shores Trading at inalis ang mga di kanais-nais na elemento. Ngayon, sila'y pinarusahan ng pinakamataas na kaparusahan upang magsilbing babala. Kaya't kasama kong pinangunahan ng punong ministro ang mga prinsipe at maharlika upang saksihan ang pagbitay. Hinihiling naming tanggapin niyo ang aming paghingi ng tawad, Patriarka. Pinakamataas na kaparusahan. Nanlaki ang mga mata ni Liu Mubai, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Pinakamataas na kaparusahan, mahinahong ulit ni Bai Liuqian. Ang Serene Shores Trading ay higit 1,000 taon nang nakatindig, malaki ang naiaambag sa kasaganaan ng ating imperyo. Naalala ko pa, 2,000 taon na ang nakalipas ng putulin ng 4 na lupain ang ating mga minahan ng espiritu, at tanging Serene Shores Trading ang muling nagbukas ng mga ito. Anong kasalanan ba ang nagawa nila upang lipulin, at higit pa, upang pagdusahan ang pinakamataas na kaparusahan? Nagbigay galang si Bai Jingwei. Patriarka, ako po ang may kagagawa nito.
Ipinahayag niya ang tungkol sa iskandalo ng Demon Spirit Stone. Tahimik na nag-isip si Bai Liutian bago siya ngumisi ng malamig. Ilang dosenang sakim na maharlika lamang ang namatay at hindi lubusang maipaparatang sa Serene Shores Trading. Ang pinakamataas na kaparusahan ay tila sobra. Ngunit Jingwei, palagi kang may dahilan sa iyong ginagawa. Kaya't ipinapalagay kong may mas malalim itong kahulugan. Ang patriarka ay mayroong walang kapantay na pananaw. Totoo po iyon, sagot ni Jingwei, nakangiti ng may kumpiyansa. Naniniwala akong maaari na nating simulan ang plano ng imperyo, ang pag-iisa ng 4 na lupain. Kapag sinakop na natin ang buong daigdig, wala nang silbi ang Serene Shores Trading. Sa halip, sila'y magiging parang anay na sisira mula sa loob, na madaling pagsamantalahan ng ating mga kaaway. Ang kanilang pag-iral ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak. Kaya ginamit ko ang pagkakataong ito upang tuluyan silang alisin, alang-alang sa hinaharap ng imperyo, at sa ganap nitong kapangyarihan sa bawat bundok at ilog. Nagkibit puso ang lahat. Hindi sila makapaniwala na ganoon kabilis si Jingwei na magpahayag ng digmaan laban sa 4 na lupain, gayong kakaporma pa lamang ng 9 na hari ng espada. Matagal na tinitigan ni Bai Liutian si Jingwei bago muling nagsalita, "Tiyak ka ba?" "Lubos akong tiyak," tugon ng punong ministro. "Ang ating pagkatalo noon ay dahil sa kakulangan ng tauhan at lakas. Nang bumagsak ang isa, pinagtulungan ng 3, kaya't napilit tayong magtanggol. Ngunit ngayon, taglay natin ang 9 na hari ng espada, at kayo po, patriarka, na lumabas na sa pagsasara. Kahit pa sabay-sabay silang umatake, madudurog sila bago pa sila magkaisa. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon ng Sword Star Empires. Bai Jingwei, tunay kang walang inuurungan. Kakabuo pa lamang ng 9 na hari ng espada, nais mo na agad simulan ang digmaan. Napakalupit mo." Parehong naisip ito ng lahat. Humarap si Bai Liutian sa emperador. "Ikaw ang emperador. Sumasang-ayon ka ba sa desisyon ng iyong punong ministro?" Ngumiti si Bai Jingshi at yumukod. "Patriarka, si Jingwei ay palaging kumikilos ng may tapang at karunungan, mga bagay na wala ako. Ang aking tungkulin lamang ay pigilan ang kanyang labis na sigla upang maiwasan ang kamalian. Ngunit matapos ang 3 araw na pagtatalo, nakumbinsi niya ako. Totoo, tila padalos-dalos, ngunit ganyan din naman sa paningin ng 4 na lupain. Kaya ito'y magiging mabisang estratehiya. Ipinagkaloob ko ang aking pagsang-ayon. Magpapadala agad ang imperyo ng hukbo, at susugod na parang kidlat." Tahimik na tumango si Bai Liutian. "Kung pareho kayong sang-ayon, wala na akong tutol. Gagawin natin ito." Nagbigay galang muli ang dalawa, may halong ngiting tagumpay. Namangha ang 9 na hari ng espada, hindi dahil sa katalinuhan ng plano, kundi dahil sa kakayahan ng patriarka na gumamit ng talento. Sa ilalim ng kanyang pagbabantay, ang emperador at punong ministro ay hindi naglalaban para sa kapangyarihan. Sa halip, sila'y magkatuwang, isa'y masigla, ang isa'y mapagtimpi. At dahil dito, ang Sword Star Empires ay nakahandang ilunsad ang pinakamapanganib na pag-atake laban sa 4 na lupain. Ang dagundong ng mga kabalyero, ang yabag ng mga sundalo, at ang malamig na talim ng 9 na hari ng espada ay muling yayanig sa mundo. Ngunit hindi nila alam, sa isang sulok ng imperyo, isang nakapirming bangkay ang biglang gumalaw. Pangalawang batang Ginoo, tayo na. Sa pampublikong liwasan ng kabisera, isang matandang nakaitim ang marahang humila sa isang binata, sabay na pabuntong hininga. Habang pinagmamasdan ng abo ng mga taong minsan ay naroon sa gitna ng liwasan, ang init ng kanilang kamatayan ay dama pa rin sa balat ng binata. Mariin niyang sinarado ang kanyang kamao at tuluyang naglaho sa gitna ng tao. Ang kanyang mga salitang puno ng puot ay umabot lamang sa pandinig ng matanda. "Matandang Ming, isinusumpa ko muli tayong babangon. Ako ang magtutunog ng kampana ng pagbagsak ng Sword Star Empires. Sword King Fion, may ibong nagbalita sa akin na nasa iyo ang Soaring Sword. Nasaan na ito ngayon?" Matapos maisaayos ang usaping panimulang pagpapakilos, agad na ibinaling ni Bai Liutian ang usapan sa mas mahalaga, isang bagay na lubhang personal sa kanya. Bahagyang napatigil si Shangguan Fion, ngunit agad na sumingit si Bai Jingwei upang iligtas siya. "Patriarch, pakalmahin niyo ang inyong galit. Ang banal na espada ay nasa amin noon, subalit sa isang biglaang pangyayari, ninakaw ito ng angkan ng Shangguan." "Ano?" Naggangalit ang mga mata ni Bai Liutian. "Ibig mong sabihin, ang Soaring Sword ay bumalik sa silangang lupain?" "Humph!
Napakahina ba ng aking imperyo na hindi nito mapanghawakan ang sariling kayamanan? Agad yumukod si Shang Guanfion, basang-basa ng pawis. Sword Patriarch, ako ang may sala. Nabigo akong ingatan ang banal na espada. Ngumisi ng malamig si Bai Liutian. At inaasahan mong mapoprotektahan mo ang imperyo kung ang mismong banal na sandata sa iyong mga kamay ay hindi mo man lang nagawang hawakan. Karapat-dapat ka pa bang tawagin na Sword King? O baka naman may ibang dahilan? Sabihin mo sa akin, Sword King Fion, may paghahangad ka pa rin ba sa silangan, kaya't kusa mong isinuko? Tumigil ka! Agad na pumutol si Baili Jingwei, pinatigil ang mapanuyang bintang. Patriarch, naroon din ako sa mismong labanan. Buong lakas na lumaban si Sword King Fion, at ang kanyang katapatan ay hindi matitinag. Ang kalaban lamang ang nakalamang sa aming taktika, kaya't naisahan kami at nakuha ang espada. Matagal na tinitigan ni Bai Liutian ang punong ministro. Isang tusong kaaway, sabi mo. Ibig mong sabihin, natalo ka sa labanan ng isipan. Nangatog ang kalooban ni Bai Jingwei, puno ng kahihiyan. Para sa taong ipinagmamalaki ang kanyang katalinuhan, ito ang pinakamabigat na dagok. Sa gilid, sumingit si Bai Liuyu, nakangisi habang binibigyan ng dagok si Fion. Ang karunungan ni Prime Minister Baili ay walang kapantay. Malinaw na may kasabwat mula sa loob at halatang may kaugnayan ito sa silangan, hehehe. Napakagat si Bai Jingwei sa galit at napayukod ng mas mababa. Patriarch, walang kinalaman si Sword King Fion. Ako lamang ang may kasalanan. Ako ang pinaka nakakaalam ng tusong pakana at ako ang nagbigo na ingatan ang banal na espada. Ako lamang ang dapat managot. Bahagyang tumango si Bai Liutian, bagaman ang kanyang anyo'y muling dumilim, kumikislap ang matinding pagnanais sa kanyang mga mata. Alam ninyong lahat, wala akong pakialam sa kapangyarihan o imperyo. Ang tanging hangarin ko ay ang dao at ang daan tungo sa mas mataas na antas. Itinatag ko ang imperyo para mas mapadali ang aking paglalakbay at ang susi rito ay ang mga banal na espada. Nasuri ko na ang Sundering Sword ng gitnang lupain at wala na itong maidagdag sa aking pagkaunawa. Kaya't kailangan kong hanapin ang iba pang apat na banal na espada upang mabuo ang kanilang hiwaga at sa araw na yon, sisirain ko ang mga langit at akyat pa ng mas mataas. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy, mabigat ang tinig. Ngunit sa sandaling narinig ko na nadala ni Sword King Fion ang soaring sword dito sa gitnang lupain, ako'y natuwa. Subalit ilang araw pa lamang, nawala na naman ito. Niloloko niyo ba ako? Agad na yumukod sina Bai Jingwei at Shang Guanfion. Hindi kailanman, Patriarch. Ngunit matalim ang tingin ni Bai Liutian. Kung gayon baka kulang lang kayo sa malasakit. Hindi agad binuhos ni Bai Liutian ang kanyang galit sa kanila. Kung hindi lamang dahil napakahalaga ng kanilang tungkulin, matagal na niyang winasak ang dalawang lalaking ito. Naroon si Dan Qingshen at agad na sumang-ayon. Sword Patriarch, nagapi nga ni Prime Minister ang tusong pakana ng kaaway at nawala sa atin ang espada. Subalit ang mismong kaaway ay nawasak na rin at hindi nabanta sa imperyo. At ano ngayon kung patay siya? Ang espada ay wala pa rin sa atin. Mariing tinig ni Bai Liutian. Nag-ipon ng lakas ng loob si Bai Jingwei. Patriarch, ako'y walang silbi. Ang magnanakaw ay nakatakas. Nabigo akong igapos at panagutin siya. Ano? Maging si Shang Guanfion ay nagulat bago pa man makasagot ang Patriarch. Prime Minister, hindi ba't pinaslang siya ni Brother Dan? Bakit mo sinasabing nakatakas siya? Mapait ang tinig ni Bai Jingwei. Akala ko rin. Ngunit ang nagbenta ng mga Demon Spirit Stones sa Serene Shores Trading ay isang lalaki na may batang karga sa likod, tugma sa kanyang anyo. Higit pa roon, mismong si Murong Xui ang nakakita sa kanya at pinatunayang siya ay nagpakilalang si Gui Yifan. Namangha si Shang Guanfion. Impossible. Paano muling lilitaw ang isang patay na tao sa gitnang lupain at sa loob lamang ng 3 araw ay makalikha ng kaguluhan na pumatay sa halos kalahati ng mga opisyal ng kabisera? Isa ba siyang multong mapaghiganti? Umiling si Bai Jingwei, mabigat ang loob. Kung multo lang sana. Ngunit kinatatakutan kong nakaligtas siya sa mismong ilalim ng aking mga mata at naglunsad ng higit pang malupit na pakana. Sadyang napakatuso niya, ito ang unang beses na nakatagpo ako ng ganitong kasuklam-suklam na isipan. Matamang nakinig si Bai Liutian at saka tumikhim. Ibig sabihin, hindi nyo man lang alam kung patay na siya, at naglaho na lamang siya matapos kayong paglaruan.
Oo, Patriarch. Nakayukong tumango si Baili Jingwei, nadudurog ang kalooban. Ang dating tiwala sa sarili ay gumuho sa pagkakatuklas na buhay pa si Zhu Fan. Ngumisi ng malamlam si Baili Yutian. Jingwei, sa simula'y inisip kong isa itong malaking kapabayaan. Ngunit ngayon, nakikita kong nagawa mo ang lahat, ngunit natagpuan mo ang tunay mong karibal. At iyan ay mabuti. Nagpumilit yumuko si Baili Jingwei. Hinihiling ko ang parusa ng Patriarch. Ngunit tumawa si Baili Yutian. Hindi mo na kailangan. Ang pagkatalo mismo ang pinakamabigat na parusang maaari mong matanggap. Ang isang taong palaging nagtatagumpay ay unti-unting nadudurog kapag una niyang natikman ang pagkabigo. Walang parusa ang higit pa sa sugat na iyan sa iyong sariling dangal. Kumuyom ang kamao ni Baili Jingwei, nanginginig sa kahihiyan. Ngunit ipinagpatuloy ng Patriarch, may halong yabang ang tinig. Dapat mong ipagpasalamat sa langit na binigyan ka ng isang karibal. Ako, na walang talo sa buong buhay, ay tanging langit na lamang ang tinitingala. Ang lahat ng nasa ibaba ko'y hindi ko na pinapansin. At iyan ay sukdulang kalungkutan. Marahil ito ang parusa sa akin ng kalangitan, sa sobrang lakas ko Nagkatinginan ang siyam na Sword Kings, halos sabay-sabay ang iniisip. Napakayabang. Subalit wala ni isa mang nangahas magsalita. Huminga ng malalim si Baili Jingwei at muling yumukod. Tatandaan ko ang aral ng Patriarch. Susubukan kong harapin siya muli at magwagi. Ngunit may isa pa akong balitang maaaring magpatawa sa inyo. Ano yon? Ang pinakamalakas ng hilagang lupain, si Ouyang Lingshan ng Sea Bright Sect, ay malubhang sugatan matapos makipaglaban sa halimaw dagat ng hilagang dagat. Dahil dito'y walang pinuno ang kanilang lupain, at iyan ang pinakamainam na sandali upang umatake. Ilan lamang ang may kakayahang gumamit ng kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword, at si Ouyang Lingshan ang pinakabantog sa kanila. Kung gayon, maaari nating salakayin ang hilagang dagat at agawin ang banal na espada. Nagningning ang mga mata ni Baili Yutian at tumawa ng malakas. Ang halimaw dagat ng hilagay malupit. Ako man ay minsang nakipaglaban sa kanya, hindi dahil natalo ako, kundi dahil ayaw kong maging mahina sa lupain ng hilaga at mapatay ng isang hamak na tao. Ngunit ngayong nalaman kong nakaya niyang sugatan si Ouyang Lingshan, hehehe, tila kapanapanabik na muling makipagsagupaan sa kanya. Nagbabala si Baili Jingshi, bahagyang nanginginig. Patriarch, papasok kayo mag-isa sa kanilang teritoryo. Hindi ba't delikado iyon kung magsanib puwersa sila? Ngumisi si Baili Yutian. Hindi nila kailanman makakayang magsanib puwersa, hindi habang ako ang narito, humph. At sa gilid, bahagyang sumilay ang ngiti sa labi ni Baili Jingwei. Sa ganitong paraan, ang pangunahing digmaan laban sa apat na lupain ay ililipat natin sa hilaga. At higit pa roon, nandoon din ang angkan ng Siyangguan, dala-dala ang banal na espada. Doon natin ito agawin.